Okay, investment solicitor at saka ah, loan loss reserve fund o yung LRF. So, ang investment solicitor para kang investment broker o investment agent, kumbaga authorized investment agent ka na nagpo-provide ng guidance sa mga future investors, no? Pero yung filing fee mo na yan, sabi ng Gemini AI, sabi ng Google, ang filing fee raw sa Pilipinas is 2,500 pesos plus LRF o yung Loan Loss Reserve Fund. Yung Loan Loss Reserve Fund, yun yung ah, immediate remedy mo. Kasi pag may ah, yung mga businesses na in-endorse mo or yung ibinida mo o promote mo sa mga investors hindi kumita, yung loan loss reserve fund ang ibabayad sa investors. Yun ang magko-cover ng losses mo to the investors, yung LRF. Kaya kasama yun sa pagbabayad mo ng filing fee. That is according to the SEC rules. So, moral lesson dito sa event na to, kung gusto nyo pumasok sa mga business na involvement ng SEC, dapat magpa-certify na kayo. Pag involved ang SEC dyan, kailangan magpa-certify na kayo, mag-seminar na kayo. No? Please consult certified public accountants and known or licensed financial advisors. No? O kaya mag-insurance na lang kayo, di ba? Mga ganyan. Kesa buti pa sa bangko na yung pinaka-safest. Kasi pag involved ang SEC dyan, mahirap na. Yung risk dyan, napakataas. Kasi business yan. At least kung sa bangko, kung kilala naman yung bangko na pinag-i-investan mo, hindi naman malulugi yun. Except siguro sa kanilang, yung mga electronic systems nila dito sa Pinas, minsan nagloloko. So, yun yung natutunan natin, meron tayong natutunan sa napakinggan natin ngayon sa TikTok, sa TikTok at saka sa Instagram, saka sa FB. So, yun lang sana matuto tayo kung may examination, kumuha tayo ng examination at dapat pumasa tayo ng lehitimo. Kasi pag sinabi nyong pumasa alam nyo na may under the table, dapat lehitimo pumasa kayo. Ibig sabihin, pag may seminar at kumuha kayo examination, dapat nag-aral din kayo. Tinest nyo talaga kung may natutunan kayo. Para lehitimo. At saka dapat wag kayong magpa-promise ng too good to be true parate. Yung hindi feasible o hindi realistic na return o income return ng mga investment. Kasi hindi naman biro yung imposible na yung dito sa Pinas, imposible ng 20% yung magiging return. Most return are usually 10 to 15% lang daw. Paring totoo naman dahil siyempre ang daming binabayaran sa Pilipinas, taxes pa nga nang papatayin ka na. So, yun lang po.